Ngayong araw naman mga mare, gagawa nga pala kami ni Buyok ng pakainan ng mga aso gamit nga po itong container na nabili niya. Papalaot nga rin pala kami ni Buyok ngayon mga mare dahil magpapakain nga po kami ng mga aso at sasamantalahin nga po namin ng panahon hanggat hindi ganun kalakas ang hangin. Hi guys! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman nga po ng buhay namin ni Buyok dito sa isla at ngayong araw nga pala ay gagawa kami ng pakainan ng mga aso. Gamit nga po itong nabili ni Buyok na container na kulay itim mga mare pero ang nilagay naman po dito ay alcohol lamang. Bago nga po kami pumalaot ay biniak nga po muna ng aking Buyok itong dalawang container kaya naman ito ay naging 4. Tapos ay gagawa nga po sana ng inumin ng mga aso itong aking Buyok gamit nga po itong pinaglagyan ng dog food mga mare kaso nga lang ay palpak. Nung una nga po ay malaki ang butas na ginawa niya kaso nga lang ay umaapaw mga mare kaya naman niliitan na nga lang niya ito kaso ay ganun pa nga rin at umaapaw pa nga rin po. Kaya naman sabi nga po ng aking Buyok ay gagawin na nga lang daw po niya itong pakainan ng mga aso para may maiwan nga daw po kami dito sa silungan nila. Naglalakas na po kasi ang hanging amihan mga mare kaya kung minsan talaga ay hindi namin kinakaya na pumalaot. At isa pa ay malapit na po talaga akong mangitlog mga mare at pare kaya naman kahit hindi nga kami makapalaot may pagkain nga sila dito sa kanilang silungan. Nilinis na nga rin po ni Buyok itong mga container na gagawin nga po niyang pakainan ng mga aso dahil ito nga po ay pinaglagyan ng mga alkohol. Papalaot na sana kami ng aking Buyok pagkatapos nga po naming malinis itong mga container kaso nga lang bigla nga pong bumuhos ang ulan kaya naman nagantay pa nga po kami ng ilang minuto bago nga po kami pumalaot. Si Oranggi nga po ang unang sumama sa amin mga mare tapos maya-maya nga lang sumunod na nga rin po itong si Blackit basta nga po bumaba ang aking Buyok talaga namang nakasunod na nga yung dalawa. Tinulungan pa nga ng kuya at ng kuya Eden si Buyok mga mare dahil nahirapan nga po siyang ibunsod itong aming bangka. Kaunti ho kasi ang nakaduong na bangka dito sa may tabing daan mga mare kaya naman nakasingit nga ho ang aking Buyok. Hindi pa nga rin ho marunong sumakay itong si Blacky sa aming bangka kaya naman ayan at naiwan na naman nga ho siya at si Oranggi na nga lang ho ang aming isinama. Medyo malakas nga po ang hangin dito sa bandang gitna ng aming nayon mga mare at kung mapapansin nyo nga medyo malalaki nga rin ho ang alon. Basta nga po nag-bare months na mga mare asahan nyo nga ho na malakas nga ho ang hanging amihan dito sa amin dahil palanta ho kami dito. Pero kayang-kaya naman po ng aming bangka mga mare at medyo malaki naman po ito. Ang problema nga lang ay yung pagduong. Kapag po kasi malakas ang hangin ay napakahirap po talagang dumuong lalo na nga kapag ka nag-iisa lamang si Buyok. Mabuti na nga lang po at kalma po dito sa aming dinuduungan mga mare dahil natatakloban nga po ito ng mga puno. Pagkarating nga po namin dito sa pulo mga mare talaga namang nagkakagutom na naman nga ho ang mga aso. Kaya naman agad na nga rin hong ibinaba ni Buyok itong ginawa niya kanina na pakainan nga ho ng mga aso. Nagsaing na nga rin ho kami kaninang madaling araw kaya naman eto't nilagyan na nga rin ho namin ito ng dog food. Bihira na nga lang din ho makaisda ang mga aso dahil hindi na nga po kami nakakapalaot ng aking Buyok at hindi na nga rin po kami nakakasalok ng Skylab dahil alam nyo naman na bang hirap nga po ng panguhuli ngayon. Mabuti na lang po talaga mga mare at paret meron po tayong mabubuting puso na mga followers na handang magbigay ng pagkain nga po ng mga aso. Sa katunayan nga po ay minagpadala nga po na isa nating followers na pambili ng bigas mga mare kaya naman nung isang araw nga nung nakatawid nga ang aking Buyok sinabay na nga rin po niyang pagbili. Malaking bagay po kasi kapag ka may bigas ang mga aso dahil nakakatipid po tayo sa dog food. Tapos kanina nga po pala bago nga po kami sumakay ng bangka mga mare umigib nga po muna sa poso itong aking Buyok para nga po may mainom na malinis na tubig ang mga aso. Marami nga po ang nagtatanong kung tubig alat nga daw po itong aming lawa mga mare at hindi po dahil fresh water po ito. Marami po kasi nagre-request na dalan nga daw po namin ng malinis na tubig itong mga aso kaya naman ayan at ginawa na nga po ng aking Buyok. Pero sa totoo nga lang ay dito nga lang po sila umiinom sa lawa mga mare dahil hindi naman po ito maalat. Kapag nabubusog nga po itong mga aso talaga namang tahimikan na nga at mga wala nang ang pansinan. Diyos ko dahil. Maya-maya nga lang hoy gumawa naman ng isa pang pakainan ng mga aso itong aking Buyok na pwede nga po daw iwan dito sa kanilang silungan. Nilagyan nga lang ho niya ito ng dalawang katamtaman na laki ng butas mga mare para dun nga daw lalabas yung mga pagkain. Naidikit na nga rin niya ito sa tabla para nga daw ho kahit maraming magkainan hindi nga daw po matutumba. Doon nga niya ito ilalagay sa loob ng silungan ng mga aso para kahit umulan nga daw ho mga mare hindi nga daw ho ito mababasa. Mukhang matibay naman nga ho itong gawa ng aking Buyok mga mare dahil 7 tornilyo nga ho ang nilagay niya dito. Nahihirapan nga rin po akong bumaba dito sa aming bangka mga mare dahil sa batuhan nga ako dadaan at medyo madulas nga po ito gawa ng mga lumot. Kaya kung minsan hindi na talaga ako nakakababa ng bangka at doon na nga lang po ako naglalagi kapag ka pumupunta nga po kami dito sa pulo. Kaya naman nag-request na nga po ako sa aking Buyok na gawa naman niya ako ng kahit maliit na tulay na pwede nga po akong dumaan na hindi nga po ako madudulas. Tinesting na nga rin po namin itong pakainan na ginawa ni Buyok mga mare
Maret, okay naman po siya dahil lumalabas nga po yung mga pagkain kapag ka nauubos nga po at nagagalaw nga po yung timba. Ayoko po sanang pagawin si Buyok nito mga mare dahil baka mamaya kahit busog na nga po ang mga aso talaga namang lantakan ng lantakan. Pero hindi pala ganun ang mga aso at kapag ka nabusog na nga po sila tumitigil na nga rin po. Pinakabit ko na nga rin po sa aking Buyok ang duyan na dala-dala namin mga mare dahil nahihirapan na nga po ako sa pagtayo at wala nga po man lang akong maupuan dito. Kapag po kasi sa batuhan nga ako nauupo mga mare talaga namang napagkakasakit nga po ng aking puwitan kaya naman eto't nagdadala nga po kami ni Buyok ng duyan. Tinetesting nga po muna niya ang duyan bago nga po niya ako pasakayin mga mare dahil baka daw po mamaya malaglag nga daw po ako. Napagkakaganda nga ho ng view ko dito mga mare, kitang-kita nga po ang aming buong nayon pati na nga rin po ang Susong Dalaga o Mount Tagapo. Maya-maya nga lang po mga mare, naghanap na nga rin po ang aking Buyok ng mga kahoy na pwedeng gawing tulay para hindi na nga raw po ako mahirapan sa pagbaba. Pansamantagal lang naman daw ho ito mga mare, pag nakahanap nga daw ho siya ng malalaking anahaw papalitan nga daw po niya ito at lalagyan pa nga daw niya ako ng kapitan. Uy abani. May mga bagong aso nga po kaming nakita dito mga mare at paret. Ang dalawa nga po sa kanila sobrang papayat tapos yung isa naman po napaka-cute. Hindi nga po namin alam ni Buyok kung bakit nga po siya iniwan dito sa pulo mga mare. Napakaganda naman po. Mailap pa lang po siya sa ngayon dahil hindi pa nga po niya kilala si Buyok mga mare, pero nung binibigyan na nga ni Buyok ng pagkain lumalapit naman po sa kanya siguro gutuman. Nagkantutulog nga ho ako dito sa duyan mga mare habang ang aking Buyok nga nagtatali ng mga kawayan na ginawa nga ho niyang papag dito sa silungan. Mas pinapatibay pa nga ho niya ito dahil yung mga naunang kawayan nga ho na tinalian niya nagkakatanggal nga ho dahil siguro nag-aaway-away ho yung mga aso dito. Kaya naman kung nagustuhan nyo nga po itong video na to at kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa duloy, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.